Dito po sa ikalimang video ay pinamagatan ko ang ating pag-uusapan na understand that the new covenant is lived only through the power of the Holy Spirit. Understand that the new covenant is lived only through the power of the Holy Spirit. Pakatandaan po natin ang katotohanan ito sapagkat ito ay magdudulot sa atin ng tamang pananaw, tamang pamumuhay upang tayo ay maging matagumpay doon sa ating layuning makarating sa kaharian ng Diyos. Sa nakaraan ay natutunan natin na ang banal na Espiritu ay selyo ng Diyos na tinanggap niya ang pakikipagtipan na ginawa ng anak ng tao doon sa langit, ang Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon bilang tagapamagitan, nagtataglay ng sarili niyang dugo, inihain doon sa tabernakulo sa langit. At kalaunan ay pinadala ng Ama ang kanyang banal na Espiritu upang sa lahat naman ng naniwala at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay maselyohan sila bilang Kanya. Iyan ay nakasulat doon sa 2 Korinto 1:22. Inari ng Diyos ang mga tumanggap nito bilang Kanyang mga pinili o kaya ay kasama rin naman sa Kanyang katipan. Subalit malawak po ang pinapapilan ng banal na Espiritu sa New Covenant. Actually, siya na po yung namamahala sa plano ng Diyos upang maisakatuparan ang lahat. Siya ay nananahan sa mga mananampalataya upang tulungan sila sa lahat ng kanilang gagawin upang matupad ang plano ng Diyos. Alam ng Diyos ang kahinaan ng tao na kahit sa mababang standard ng pamantayang ibinigay sa pamamagitan ni Moises ay hindi ito nakayanan ng tao. Subalit pagkatapos na ang Panginoon ay nabuhay dito sa lupa, ibinigay ang mga pamantayan ng Diyos, yung mga batas ng Diyos. At tandaan natin ang katotohanan na ito ay mas mataas na standard, malayong mas mataas kaysa sa mga ibinigay kay Moises. Subalit nagbigay din naman ang Diyos ng banal na Espiritu upang maisakatuparan ito ng mga tumanggap nito. Kaya ulitin ko yung sinasabi ng aklat ng Roma 8:9 na sino mang hindi nagtataglay ng banal na Espiritu ng Diyos ay hindi siya sa Diyos sapagkat hindi niya makakayanan na isakatuparan ang nais ng Diyos sa pamamaraan ng Diyos. Sinabi ko po yan sapagkat marami po ay nagsisikap na abutin ang mga bagay na inaakala nilang sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sarili pang kakayanan. Alam ng dyablo ang bagay na ito, kaya't ang unang-una niyang sinikap na gawin ay guluhin ang mabuting balita upang hindi magkaroon ng totoong conversion ang makapakinig nito. Pagkatapos noon ay ginulo rin niya ang katuruan tungkol sa born again. Kaya't makikita natin na napakaraming mga inaakala natin ay mga totoong na born again, subalit hindi nagtataglay ng banal na Espiritu ng Diyos at nagre-resolba sila sa mga pamamaraan ng tao at kalimitan dyan ay mga pang-entertainment upang makaakay sila ng kahit mga nagsasabing born again na ay nabubuhay pa rin sa laman. Isaisip po natin ang katotohanan ito at bumalik tayo doon sa ating pinagmulan na kung saan totoo bang ebanghelyo ang ating napakinggan. At yan po dito sa TBTI ay isinisiwalat natin mula sa banal na kasulatan na mula pa sa panahon ng mga apostol ay meron ng mga tinatawag na false gospel. At siguro naman ay naniniwala tayo na hindi nawawala ang mga gayon sa ating kapanahunan bagkus ay nagsisipagdami pa sila. Ang susunod dyan ay ang paggawa ng dyablo ng ebanghelyo na napakadaling tanggapin at kalaunan ay makikita natin na walang pagbabago sa mga tao, walang interes sa salita ng Diyos, walang interes na malaman ang mga katotohanan at nagre-resolba ulit sila sa mga gawaing entertainment. At dahil maraming tumatanggap sa ganitong uri ng mga ebanghelyo, ay naging pang-akit na rin nila ang dami ng kanilang bilang. Yun ay sapagkat natural sa tao ang maghanap ng maraming kasama at diyan ay naitatago nila ang kahungkagan ng kanilang pananampalataya, sumasabay lamang sila sa mga agos ng kanilang ginagawa at dahil ang mga ilang mga ngaral ay ginagamit ang mga bagay na ito para i-entertain sila, nagsama-sama sila na hindi na hinahanap o hindi na nagiging concern ang katotohanan tungkol sa nais ng Diyos. Tandaan ninyo ang katotohanan ito, na sa ganitong mga pamamaraan, ito yung mga nagugustuhan ng tao, kaya sama-sama sila sa malalaking grupo. At ang mga grupong ito ay tila mga club na hindi inuunawa kung ano ang nais ng Diyos, kundi nabubuhay sila sa kanilang kasiyahan.
bilang ang pamantayan upang sasabihin nila na ito ay sa Diyos. Subalit malinaw sa mga sinabi ng Panginoon na malapad ang pintuan, malawak ang daan tungo sa kapahamakan. Karamihan sa mga totoong lingkod ng Diyos ay nabubuhay na ang kasiyahan nila ay ang presensya ng Diyos. Ninanais nila na mabigyan ng katuparan ang nais ng Diyos. At kapag hindi ganito ang kanilang ginawa, ay malamang ay mapapasama sila doon sa mga naghahanap lamang ng kanilang kasiyahan. Sa lumang tipan, ang banal na Espiritu ay ibinibigay ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili kapag sila ay nagkakaroon ng special assignment. Bagamat iilan lamang sa kanila ang pinahiran ng Diyos, katulad ng hari, ng propeta, ng mga saserdote, ng mga Nazareo, kapag natapos nila ang kanilang assignment, ay inaalis pa rin ng Diyos sa kanila ang kanyang banal na Espiritu. Iyan ay maliban siguro sa mga katulad ng hari at ng mga saserdote na kung saan ay patuloy sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Maging aral naman sa atin ang katotohanan ito, na kapag hindi nagagamit ng banal na Espiritu ang tao, ay katulad ng natutunan natin sa nakaraan that God or the Holy Spirit will not stay in the people who are idle. Hindi po siya mananahan sa mga tao na gusto nilang gawin, na gusto nilang gawin. At yan nga po pala ang isa pa sa mga bagay na ginulo ng Diablo. Ang Diablo ay ginawa niya ang pamamaraan na napakadaling tanggapin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga mangangaral na ipinapatong lamang ang kanilang mga kamay, iniihipan sila o kaya ay pinapagpagan ng kanilang jacket at tinatawag ng anointing. Kaya't kung makikita ninyo yung mga nagtutumbahan, ay hindi na rin sila papayag na hindi anointing ang kanilang tinanggap at doon ay makikita natin na nabubuhay sila sa kanilang kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos at itinuturing silang nagtataglay ng banal na Espiritu. Nababanggit ko yung mga bagay na yan tungkol sa banal na Espiritu sa lumang tipan sapagkat makikita natin ang katotohanan na kahit sa lumang tipan ay nagagampanan lamang ng mga tao ang nais ng Diyos, yung standard ng Diyos, kapag sumasa kanila ang banal na Espiritu. Ang ibig ko pong sabihin dyan ay yung kanilang mga special assignment na ginagawa ng Diyos. Napag-usapan natin yan sa ating mga pag-uusap tungkol sa pneumatology o ng banal na Espiritu. Alalahanin ninyo yung mga kinasangkapan ng Diyos katulad ni Samson, ni Ezekiel, mga ilang hari at mga saserdote na kung saan ay dumarating sa kanila ang banal na Espiritu kapag may nais gawin ng Diyos sa pamamagitan nila. Nangangahulugan ito na alam ng Diyos na hindi nila kayang gawin ang mga bagay sa kanilang sarili. Ang isa sa mga naging problema ay ang pagsunod sa kautusan ni Moises na kung saan ay sinisikap nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan na may pagmamalaki sa kanilang sarili, walang kapakumbabaan at yan ang dahilan kaya marami sa kanila ay talagang bagsak sa pamantayan ng Diyos na maisagawa ang mga kautusan, ganyan ang kanilang kalalagayan sa lumang tipan. Kaya't nang dumating ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ay mapapansin natin na wala po siyang ginawa hanggang sa kanyang pag-edad ng 30. Hinintay niya ang panahon na handa na siya na maglingkod sa publiko. Siya ay nagpabautismo bilang pagpasok sa tipan ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. At diyan na rin ibinigay ng Ama ang banal na Espiritu upang siyang maging tulong niya sa kanyang pagmiministeryo. So, tingnan natin ang mga katotohanan ito, mga kapatid, na maging ang Panginoon dahil siya ay umaasa sa magagawa ng banal na Espiritu that He can only live in the will of God through the power of the Holy Spirit. Live in humility. Nabuhay siya sa kapakumbabaan. At siyempre, kasama po ng kapakumbabaan ang pagiging tapat mula sa kanyang puso, tapat sa kanyang mga ginagawa, tapat sa kanyang motibo, at ang tanging hangarin lamang ay maluwalhati ang kanyang amang nasa langit. Yan ang malaking kaibahan ng Panginoon Jesucristo sa mga Pariseo na kung saan ay nabubuhay na inaakala nila na ginagampanan nila ang kalooban ng Diyos, may pagmamataas, may pagkukunwari, hangad na kasangkapanin ang relihiyon para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Kaya't bagsak sila sa standard ng Diyos. Nang dumating ang banal na Espiritu sa anak ng Diyos, ay sinabi ng Marcos 1:15, "The time has come," He said, ang Panginoon Jesucristo po yan, "the kingdom of God has come near."
And then kung papansinin ninyo, ay dyan na po siya nagpasimulang mangaral ng Ebanghelyo. At doon naman sa Mateo 4:17 ay sinabi niya, from then on. Yung from then on ay yun yung pasisimula na ang Panginoon Kristo ay pumasok sa kanyang public ministry, nangaral ng mabuting balita dahil nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Lahat ng ginampanan at nagawa ng ating Panginoon Kristo, katulad ng pagsunod sa mga kautusan, ang mga himala, ang pagkaalam sa mga kalooban ng tao o kaya tinatawag na discernment at ang paghihintay at paghahangad ng guide ng banal na Espiritu ay kinilala ng Panginoon na sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos na nagagampanan niya ang lahat ng bagay. At yan ay nagpapatunay na talagang ang Panginoon Kristo ay 100% na tao nung siya ay nagkatawang tao. At dahil sa siya ay umaasa sa banal na Espiritu, kahit sa siya ay anak ng Diyos, ay inaalis nito ang lahat ng pagmamataas sa kanyang sarili. Siya ay nagpasakop sa Ama. Lahat ng sinasabi ko sa inyo dito, mga kapatid, ay makikita niyo ito sa banal na kasulatan. Naging totoo sa Panginoon Jesucristo kung gayon, ang sinabi ng Zacarias 4:6, it's not by might nor by power, but by the Holy Spirit, saith the Lord. Even Jesus then, to accomplish the will of the Father, He had to do it through the power of the Holy Spirit. At yan na rin ang dahilan, kaya't ang Panginoon Kristo ay hindi niya pinapahayo ang kanyang mga alagad, kahit marami na silang alam, may mga karanasan na sila na kasama siya, marami silang natutunan sa kanya, ay hindi pa rin pumapayag ang Panginoon Kristo na humayo ang mga ito hanggat hindi sila pinababaan ng banal na Espiritu. At yan po ang ating pangalawang punto. The Holy Spirit is given to those who trusted the Lord Jesus, not in their ability to obey the Mosaic law. Ulitin ko po yan. The Holy Spirit is given to those who trusted in Jesus, not in their ability to obey the Mosaic law. So alam natin ang nangyari sa Acts chapter 2, na yung mga alagad na matyagang naghintay ng mga ilang araw din naman pagkatapos na umakyat ang Panginoon sa langit, ay silang pinagkalooban ng banal na Espiritu. Sa panahong yan ay nangyari na yung sinabi ng Panginoon Jesucristo na I will send Him to you because He is the baptizer of the Holy Spirit. At kung papansinin ninyo ang binabaan ng banal na Espiritu, sila yung matyaga. Sinabi ko po yan sapagkat hindi lahat ay nagtiyaga na maghintay sa sinabi ng Panginoon na siyang naging dahilan na kakaunti lamang ang binabaan ng banal na Espiritu doon sa upper room ay sapagkat marami ay hindi nakapagtiis na maghintay ng ipinangako ng Panginoon sa kanila. So isa po yan sa dapat nating matutunan tungkol sa pagtanggap ng banal na Espiritu na sa halip na gayahin natin ang mga iba na tila inaakala nila na kapag ginusto na nila na sila'y babaan ng banal na Espiritu ay agaran na rin nilang tatanggapin ito na siya namang sinasamantala ng mga mangangaral na itinuturing ang kanilang mga sarili na super anointed, pinapatungan nila ng kamay ang mga taong ito na kanilang mga tagahanga, kaya't ang kaluwalhatian ay napunta lahat sa kanila. Tingnan po ninyo, obserbahan po ninyo itong aking sinasabi na yung mga taong ito na pinapatumba nila ang marami sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. I think this is a sorcery. Bukod sa isinet up nila ang kaisipan ng mga taong ito na kailangan nilang magpatumba para tumanggap ng banal na Espiritu, ay makikita na natin na sila na ngayon ang super celebrity. Dinadagsa sila ng maraming tao na nadadayan nila sa kanilang kagagawan. So, makikita natin na hindi bumaba ang banal na Espiritu doon sa mga religious leaders o kaya sa mga relihiyosong tao. Bumaba ang banal na Espiritu doon sa mga tinuruan ng Panginoon Kristo, matyaga na naghintay ng mga ilang araw, at mula noon ay mapagkakatiwalaan sila na isakatuparan ang nais ng Diyos sa pamamaraan ng Diyos. Nabanggit ko kanina na ang pamantayan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises o tinatawag na Mosaic Law ay higit na malayong mababa kaysa sa mga batas ni Kristo. Ang mga batas ni Moises ay mababa na hindi kailangan ng banal na Espiritu upang maisakatuparan ito. Kailangan lamang ang kababaang loob, kilalanin ng Diyos, at ang pagkilala na hindi nila ito kaya sa kanilang sarili, na walang pagmamalaki, ito ay tinatanggap ng Diyos bilang kanilang pananampalataya. Subalit dumating ang anak ng Diyos, nagbigay ng higit na matataas na pamantayan.
Paano may sakatuparan ng tao ang bagay na yan, na yun ngang mababang pamantayan ni Moises ay hindi na kaya ng mga Hudyo. Ito ngayon ang pamantayan ng Panginoon na isang bagay ang sigurado, hindi magagampanan may sakatuparan ng tao na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At para may sakatuparan ng mga tao ito, unang-una, ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu at pumasok ito sa mga taong ito nang sa gayon ay nagkakaroon na kaagad ng conviction sa loob. Pero tandaan natin ang katotohanan na hanggat hindi pa siya nililinis ng Diyos ang kanyang kalooban, ay hindi rin ito binababaan ng banal na Espiritu. So muli tayong babalik doon sa totohanang pagsisisi at pagpapabautismo sa kanilang pananampalataya. Kapag ito ay nakita ng Diyos na totoo, lilinisin ng Diyos ang taong yon at sa kanya ibibigay ang kanyang banal na Espiritu na siyang tutulong sa kanya upang may sakatuparan ang nais ng Diyos. Kaya't kung titingnan ninyo na kahit mataas ang pamantayan ng batas ni Kristo, ay nagtitiwala ang Diyos na pagtatagumpayan ito ng mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Nabanggit ko yung mapagtatagumpayan sapagkat kapag isinasakatuparan ng isang mananampalataya ang mga batas ni Kristo ay nangangahulugan na papagtagumpayan niya ang pagkakasala. Kaya kung babalik tayo sa basic, napakahalaga na turuan ng mga batas ni Kristo ang mga pumapasok sa harian ng Diyos, sa pakikipagtipan sa Diyos. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa mga Hudyo. Paglabas nila sa Ehipto, duman sila sa dagat na pula. At doon sa bundok ng Horeb ay tinanggap nila ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ang pattern na yan ay binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Go therefore and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey all that I have commanded you. Malinaw po ang Great Commission. At paulit-ulit ko na po yung sinasabi, sapagkat marami ay nag-aakala na sila'y gumagawa ng alagad ng Panginoon Kristo without the knowledge and understanding and living the laws of Christ. Kaya kung yung mga tagapagturo ay hindi na nga itinuturo ang mga batas ni Kristo, how much more po yung pagsasabuhay? Hindi na nila lalong kaya ang mga ito. Punta tayo sa ating pangatlo at ito. The New Covenant is the era of the Holy Spirit. The New Covenant is the era of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the highlight of the New Covenant. The Holy Spirit is the highlight of the New Covenant. So pagkatapos umakyat ng Panginoon Kristo, bumaba ang banal na Espiritu at hanggang sa kukunin ng Diyos ang kanyang iglesia, ay ito ang panahon ng banal na Espiritu. Siya ang tagapamahala sa mga mananampalataya. Siya ang tutulong sa kanila. So tandaan natin na ang New Covenant is all about the Holy Spirit. It is all about the Holy Spirit. The New Covenant is impossible to live in the ability of men. Tandaan po ninyo ang katotohanan yan. It is impossible na magtagumpay ang tao ay sa katuparan ang nais ng Diyos sa New Covenant na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At yan ang dahilan kaya lagi kong pinapa-evaluate ang ating mga sarili dahil tayo ay namulat sa mga katuruan na pinatanggap ng accommodating gospel, easy gospel, without those requirements to be able for us to receive the Holy Spirit. Sa bagay na yan ay nagsama-sama si Satanas ang kanyang mga lingkod na mga bulaang mga ngaral at ang mga tao na hangad na mabuhay sa kanilang laman, ayaw ng pamantayan ng Diyos, gusto nila ng kasiyahan ng laman, pagkakilala ng tao sa mundong ito, ay nagsama-sama upang masira ang tunay na katuruan at diwa tungkol sa kapanganakang muli, upang ang tao ay hindi magtataglay ng Espiritu ng Diyos at nagsagayon ay hindi niya may sasakatuparan ang nais ng Diyos na nangangahulugan pa rin ito ng pagiging rebelde sa Diyos. At hindi ba yan ang unang-una na karakter ni Satanas, pagiging rebelde? At linawin ko lang po na kahit sasabihin natin na na-born again, kapag hindi natutunan ang mga batas ni Kristo, ay hindi niya ito may sasabuhay, nababagsak pa rin siya sa pagiging rebelde. Narito ang mga ilang sinabi ng Panginoon o pangako ng Panginoon tungkol sa banal na Espiritu. He will help you in everything. John 14:16.
Huwag lang natin kalimutan ang ating bahagi na magkaroon ng initiative of faith. Sapagkat sa lahat ng bagay ay nais ng Diyos na tayo ay willing at masaya na hinahakbangan ang ating pananampalataya upang magampanan ang kanyang nais. Sinabi pa ng Panginoon, He will be in you. He will be in you. Papasok siya sa atin sapagkat nais niya na siya ang maupo sa trono ng ating mga puso at tayo ay bumaba mula doon. Maganda po yun na may kintal sa ating kaisipan. Masusubukan natin kung sila ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga kababaang loob, pagiging masunurin, at ganoon din naman ang pagkaalis sa pagkasentro sa kanilang mga sarili. Self-centeredness is eliminated when we allow the Holy Spirit to be enthroned in our hearts. At sinabi pa ng Panginoon, He will testify about me. John 15:26, and you will also testify, nangangahulugan na tayo yung magiging kasangkapan ng banal na Espiritu upang magpatutuo tungkol sa Panginoon Kristo, either by the gospel or either by our experiences of the power of God. Isa pa sa sinabi ng Panginoon ay, He will guide you into all the truth. John 16:13. Sa tingin ko ay hindi po papayag ang banal na Espiritu na hihilain tayo upang mag-aral, magbasa, o kaya kung ano-ano ang mga dapat gawin sa salita ng Diyos, napipilitin tayo dyan. Maliban na tayo ay maging willing, ay saka lamang magiging more than willing ang banal na Espiritu na turuan tayo sa mga katotohanan. I-check natin ulit ang ating mga sarili pagdating sa bagay na yan. Bakit maraming Kristiyano ay hindi natututo? Na ninyo yung mga dating kasama natin na hindi nagsisipag-aral is that they are not willing, and they are not willing dahil marami silang pinagkakabalahan sa mundong ito. So ano ang magiging kahinatnan ng mga taong ito? They will become ignorant of the ways of God at magre-resolve sigurado ang mga taong ito sa pamamaraan ng mundong ito para sila ay magkaroon ng mga tagasunod. Unawain po ninyo maigi itong aking sinasabi. Balikan po natin ang sinabi niya, He will guide you into all the truth, na nangangahulugan na hindi lamang partial, katiting, na katotohanan ang nais ng banal na Espiritu na matutunan ng kanyang mga pinananahanan. So they will be engrossed with the Word of God. Either by reading, listening, teaching, obeying, studying, meditating. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu sa atin. At imposible na ang isang mananampalataya ay hindi lumalago. Isipin ninyo ngayon yung mga kapatiran natin, mga kasama natin. We are not condemning them. We are just exposing the truth that these are the works of the Holy Spirit. At imposible na hindi isakatuparan ng banal na Espiritu ang kanyang nais kapag ang mga tao ay willing sa nais ng Diyos. Sabi pa ng Panginoon, John 16:14, He will glorify me. At diyan ay makikita natin na kapag ang isang mananampalataya ay totoong nagtataglay ng banal na Espiritu, hindi siya self-centered na kunin ang mga kaluwalhatian. Hindi siya naghahangad ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. Ang ninanais niya ay maluwalhati ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang nagbigay daan para sa kanyang kaligtasan. Siya ang nagbigay daan para dumating ang banal na Espiritu. Everything must have to be credited to the Son of God. Testing yan para makita natin kung totoong ang isang mananampalataya ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Subalit kapag may pagluluwalhati sa sarili, merong mga patago at pakunwari na kapakumbabaan, ay alam natin, this is not the Holy Spirit of God living in this person. He is full of his flesh, wanting to glorify himself. Sabi pa ng Panginoon, He will make known to you what is mine. That means the Holy Spirit is revealing the Son of God to us. Dito, bilang mga estudyante, mga kapatid, i-check ninyo yung inyong mga revelatory notebook. Are there something new in there? Meron ba dyan mga nagpapaiyak sa inyo at sa galak sa tuwa na pinakitaan kayo ng kakaiba ng banal na Espiritu tungkol sa Panginoong Jesucristo o tungkol sa Ama? Because that is the work of the Holy Spirit. Pero kung yung mga revelatory notebook ninyo ay mapapakinggan lamang ninyo sa ating mga tagapagturo, sa mga video, o kaya sa iba. Okay, maaari rin naman bilang mga estudyante. Yan ang dahilan kaya dapat ay maging totoo yung ating mga ibinabahagi sa ating virtual. Pero kapag ang ibinabahagi natin ay parang baliwala na,
nagiging parang sapal na ang mga ito, wala ng sustansya ang mga ibinabahagi natin. Ang mahirap diyan, mga kapatid, ay kapag tayo ay kontento na at natutuwa na makapagbahagi ng gayong mga ipinapahayag sa atin o kaya mga natututunan natin. Alam ko kung sino ang unang-unang nalulungkot, ang banal na Espiritu. Tandaan natin na hindi niya kasalanan nito at tandaan din natin na hindi ka dapat nagmamadali kasi hindi maging matyaga ka sa iyong ginagawa, makatotohanan ang iyong paghahanap sa Kanya. Pagkat alam natin, katulad ng sabi ko, the Holy Spirit is more than willing to reveal the Father and the Son, but it is not for those without intense interest. Know God deeply. Yan po ang katotohanan dyan. Kung tamad ka, hindi rin tatrabaho ang banal na Espiritu dyan. O kaya ang hanap mo ay para lang sa iyong pansarili, not to glorify God. Tapos na mga kapatid, finish na. Yan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Isa pa sa sinabi ng Panginoon is that He will teach you all things. At yan po ay halos pareho doon sa sinabi ko kanina, He will guide you into all the truth. He, the Holy Spirit, bilang ating counselor. Punta po tayo sa ating pang-apat. The New Covenant is an era for impossibilities, for human capabilities. For human capabilities. The New Covenant is an era of impossibilities for human capabilities. Katulad ng sinabi ko na sa batas ni Moises, ang mga Hudyo ay hindi na isakatuparan ang mga ito, ay gasino pa ang mga batas ni Kristo na ito ay napakatataas. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do anything. Wala daw tayong magagawa kapag tayo ay hiwalay kay Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay tungkol sa mga bagay na magdadala sa atin ng mga gantimpalang pangwalang hanggan. Mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos, wala tayong magagawa niyan maliban na tayo ay na kay Kristo. Iyan po ay sa Juan 15:5, sa huling bahagi nito. Subalit meron ding sinabi si Apostol Pablo doon sa Filipos 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. So, ang dalawang yan ay parang magkakontra at yan ang katotohanan na wala namang imposible kapag tayo ay na kay Kristo o nananatili kay Kristo. At yan ay magkapareho lamang ng kalalagayan natin sa ngayon sa banal na Espiritu na kapag wala ang banal na Espiritu sa isang tao, wala siyang magagawa na magdadala sa kanya ng mga bagay na pangwalang hanggan. Wala siyang magagawa na kalulugdan siya ng Diyos. Imposible dahil hindi niya kaya ang standard ng Diyos. Subalit sa pamamagitan naman ng banal na Espiritu ay nagagawa natin ang lahat ng bagay. Tandaan po natin ang katotohanan yan, lahat ng bagay na makapagbibigay ng mga walang hanggang gantimpala sa atin. Nangangahulugan din yan na kaya natin ang mga bagay, mga supernatural na inuutos ng Panginoong Jesucristo, kaya nating magbigay ng kaluguran sa Diyos at yan ay dahil sa pangunguna, sa gabay, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. I can do all things through Christ who strengthens me. Na kung titingnan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo dyan, ay ang mga mahihirap na bagay na kanyang pinagdadaanan, nagagawa niya ang lahat ng mga ito dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa kanya. Alam natin na itong si Apostol Pablo ay talagang pinagdidiinan niya ang pangangailangan ng biyaya ng Diyos, the grace of God. Si Apostol Pablo na Hudyo, ni ang tamang pangunawa sa gamit ng mga kautusan ay hindi niya nagawa. Isa siyang Pariseo na alam natin na bagsak sa pamantayan ng kautusan ni Moises. Subalit kung titingnan natin ang kanyang mga nagawa, mga pinagdaanang mahirap, kasama na po diyan yung tinatawag na thorn in the flesh, na nabanggit niya doon sa 2 Korinto, ay nagagawa niya ang mga bagay na pagtatagumpayan niya ang mga ito alang-alang sa biyaya ng Diyos. Pakatandaan natin ang katotohanan that the Holy Spirit is the Spirit of grace. And through that grace of God, Paul was enabled to do many things, accomplish many things for eternal values and rewards. At yan ang ibig sabihin na may magagawa ang mga mananampalataya dahil sa pananahan ng banal na Espiritu sa kanila. Kaya po ako laging bumabalik doon sa experience tungkol sa born again.
na napakahalaga ng mga hakbang na yon dahil kapag hindi nangyari yung mga requirements ng Panginoon sa atin, ang totoong pananampalataya sa Panginoon, ang totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo lilinisin ng Diyos sa panahon ng ating pagpapabautismo. Kahit magpabautismo ka pa, kapag hindi ka nilinis ng Diyos, hindi pa rin darating ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Sayang ang lahat. Subalit kapag nakita ng Diyos na totoo ang lahat ng mga hakbang na ito, totoong pananampalataya sa tamang ebanghelyo, totoong pagsisisi sa mga kasalanan, handang magbago, at ang kasiyahang magpapabautismo hindi lamang sa kapatawaran ng kasalanan, kundi ang pangakong mamatay na sa lumang pagkatao, ay tapat ang Diyos na ibibigay ang kanyang banal na Espiritu sa isang mananampalataya. Kung magkagayon, ang lahat ng pangako at sinabi ng Panginoon tungkol sa banal na Espiritu na gagawin niya, ay hindi niya ito gagawin sa labas ng mga mananampalataya. Involve ang mga mananampalataya sa anumang aktibidad ng banal na Espiritu dito sa mundong ito. At dahil diyan ay hindi dapat matakot ang mga mananampalataya sa mga bagay na imposible. Pananganan nila na may kapangyarihan ng banal na Espiritu na gagawa ng mga bagay na hindi nila kaya. Bago po natin tingnan ang mga magagawa ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga mananampalataya o magagawa ng mga mananampalataya involving the power of the Holy Spirit that is in them, puntahan muna natin itong ating panglima at ito yung sinasabi ng Hebreo 8:7 hanggang 13. At ito yung mga initial na sinabi ng Panginoon patungkol sa New Covenant na tinatawag kong the I wills of God. I wills of God na nangangahulugan na siya ang gagawa. Basahin ko po ang Hebreo 8:7 hanggang 13. But in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs, as the covenant of which He is the mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Ituloy ko po. For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with the ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them in their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang ito to encourage them to remain true to the new covenant despite of their plight na sila ay pine-persecute dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Sa bagay na yan ay nais ng mga Hudyo na bumalik doon sa kanilang mga dating relihiyon, sapagkat lahat ng problema nila ay masusolusyonan kapag bumalik lamang sila doon, sapagkat ang relihiyong Judaismo ay legal para sa mga Romano. Subalit ini-encourage sila ni Apostol Pablo na huwag gawin ang bagay na ito, sapagkat kung pagnanasaan nila yung mga pangako ng Old Covenant at huwag hayaang mawala sa kanila, ay sinasabi niya na ang mga pangako dito sa New Covenant ay higit na dakila, established on better promises. At marahil ay sasabihin natin isa dyan na sinasabi ng author ay hindi naman kayo pumapasa doon sa mga pamantayan na ibinigay sa lumang tipan. At ito ang dahilan kaya tayo ay patuloy na nasa kamay ng ating mga kaaway. Subalit sa New Covenant, manatili man tayo sa kamay ng ating mga kaaway, sa pamamagitan ni Kristo ay meron tayong kakamtin na mga pangako sa walang hanggan. So the New Covenant was founded in better promises. At yung sinasabi na kung wala sanang kakulangan sa una, ibig sabihin ay sa lumang tipan, hindi na sana magdadala ng bago ang Diyos.
Subalit ang kakulangan ng lumang tipan ay hindi na kayang gampanan ng mga Hudyo ang mga provisions nito. Tignan po ninyo yung mga sinasabi sa mga talatang ito. Walang kakulangan doon sa mismong tipan sapagkat ang Diyos ang gumawa nun, subalit yung standard ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises ay hindi nila nagampanan at sila ay nagresolba sa pagkukunwari na nagagampanan ng lahat ng mga ito. Kaya naman sinabi ng Panginoon yung mga I will dito sapagkat siya na ang tutulong sa bawat magiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. I will make a new covenant. Yan po ang kanyang unang-una na pangako rito, that He is the instigator, the establisher of the new covenant. At sa verse 10 ay sinabi niya ulit yung pangalawang I will niya, I will establish. At yan ay ginampanan ng Panginoon Kristo, mga imposible sa kakayanan ng tao, but having the Spirit of God, Christ, the Son of God, was able to accomplish and establish the new covenant. Ang pangatlong I will niya is that I will put my laws in their minds. Una nating isipin ang mga Hudyo na ang lahat ng mga batas ng Diyos ay kailangang marinig nila taon-taon ang kabuuan nito. There was a public reading of the law of Moses to the people of Israel so that they will be able to recall the laws of Moses. Pero ang katotohanan ay nakakalimutan nila ang mga ito at hindi nila na isasabuhay ang mga ito. Pero ang pangako ng Diyos sa New Covenant is that I will put my laws in their minds. Nangangahulugan na meron pong mga batas ang New Covenant. At balikan ninyo sa inyong isipan ang mga sinabi ng Panginoon sa Great Commission, teaching them to obey everything that I have commanded you. Never try to think na walang batas ang New Covenant, na katulad ng nabanggit ko sa nakaraan, na nang tanungin ko ang mga ilang pastor kung ang New Covenant ay conditional or non-conditional, ay agad silang sumagot. Mabilis silang sumagot na ito ay non-conditional. And the fact na may mga batas ang Panginoon Kristo at merong nire-require sa tao ang mga batas ni Kristo, ay nangangahulugan ito ng pagiging conditional ng New Covenant. Halimbawa lang ay yung utos ng Panginoon na magsisi ang tao. At sinabi niya sa Lucas 13, 3 at 5, unless you repent, you too will likewise perish. Diyan ay makikita natin that He commanded the people to repent. And unless they repent, they too will likewise perish. Ang linaw-linaw po diyan na mapapahamak ang sinumang hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So yan po ay utos pa lamang na number 1 ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo, at makikita na natin kaagad na meron pong requirements. Nangangahulugan na yan ay conditional. I will put my laws in their minds, na nangangahulugan, it is with the power of God to instill these commands to the minds of His people. But it doesn't eliminate learning the commands of Christ. Kaya nga sinabi niya, teaching them to obey everything that I have commanded you. The believers must have to learn the commands of Christ first. Subalit kapag kawala ang banal na Espiritu na itatatak ito, ikikintal ito sa mga kaisipan ng mga mananampalataya, ay magiging katulad din sila ng mga Hudyo sa lumang tipan na nakakalimutan nila ang mga batas ng Diyos at ito ay sinasalansang nila. But with the Holy Spirit, when the commands of Christ is instilled in the believer, the Holy Spirit will remind them of those laws of Christ whenever it is needed. Kapag kailangan ng maalala ng mga tao, meron palang batas si Kristo na ganito sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. At yan ay ginagawa ng banal na Espiritu upang ang kanyang mga pinili ay hindi magkasala kapag kapiliin nila na isabuhay ang mga batas na ito. Sinundan ito ng I will be their God and they will be my people. At yan ay mahalagang maunawaan natin that without the obedience of the law of Christ, pwede nating angkinin na Diyos natin ang Diyos. Subalit, ang Diyos ang magsasabi na hindi siya ang ating Diyos. I will be their God. Dahil ibibigay nila ang kanilang pagsunod at pagsamba sa akin. Dahil igagalang nila ako. Dahil pahahalagahan nila ako. Dahil ako ang nasa kanilang mga kaisipan at puso. Yan ang ibig sabihin ng I will be their God. I will forgive their wickedness
and will remember their sins no more. That is one of the greatness of the new covenant. Sa old covenant ay nagkakasala ang mga tao laban sa Diyos sa pagsalansang sa mga batas ni Moises, and they would offer blood of animals. At yung dugo ng hayop na yon ay natatakpan lamang yung kanilang mga kasalanan na nauungkat kapag gumawa sila ulit ng kasalanan. It was not blot away, it was not forgiven, it was not cleansed, but through the blood of the new covenant, the blood of the Son of God, it washes away our sins. Kaya nga yung mga alagad ng Panginoon, nang nakita nila ang kordero at pinaniwalaan nila na ito ang Mesias, ay may nagsabi sa Juan Kabanata 1, the love of God that took away the sins of the world. Minsan lamang inihandog ang dugo ng Panginoon Kristo at ito ay sapat na sa lahat ng kasalanan, kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Kasalanan sa nakaraan ng mga sumampalataya, kasalanan ng mga mananampalataya na kapag sila ay nakakagawa ng pagkakasala, ay ang agarang pagsisisi sa mga ito at ang pananampalatayang anuman ang kanilang magagawang kasalanan ay patatawarin ng Diyos. Pero isa sa mga mahalaga na sinabi ng Diyos dito, I will remember their sins no more. Na nangangahulugan ito na kalilimutan ng Diyos ang ating mga nagawa sa Kanya. Hindi niya na ito uungkatin. Ang Diyos ay kalilimutan niya ang mga kasalanang pinagsisisihan ng Kanyang mga katipan at hindi niya na ito maalala. Alam niyo po, sa aking pag-aaral ng banal na kasulatan, isa sa mga pinapakita sa akin ng Panginoon ay yung Kanyang sobrang karunungan. Hindi malirip na karunungan. At ano ang ibig ko sabihin sa bagay na yan? Kung ang Diyos ay walang hanggan ng Kanyang karunungan, bakit meron pala siyang kalilimutan? At ang bagay na yan ay sapagkat pipiliin ng Diyos na huwag nang alalahanin ang mga kasalanang nagawa ng Kanyang mga katipan kapag ito ay kanilang pinagsisisihan. Kaya nga, ang kasalanan ng mga mananampalataya ay dapat talagang totoong pinagsisisihan nila, sapagkat kapag hindi nila ito totoong pinagsisisihan, ay babalik-balikan nila ang kasalanang ito na nangangahulugan kahit kinalimutan ito ng Diyos, ay ipinapaalala sa kanila ng mga taong ito ang kasalanang nagawa nila sa nakaraan. So it must have to be a genuine repentance of the sins that we are committing against God, nang sa gayon ay talagang hindi na niya ito maalala. So punta tayo sa ating panghuli. At ito ang the Holy Spirit is the enabling power of the willing believers. Willing believers. Mahalaga po yung salitang yon, willing believers. Sa pagkakataong ito ay magbibigay ako ng mga ilan lamang sa mga bagay na hindi kayang gawin ng mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos, subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magagawa nila ang mga bagay na ito. At ang una natin sa bagay na ito is that the Holy Spirit helps the believers to understand the Scriptures. Ilang beses din naman sinabihan ng Panginoon ang mga eskriba at pariseo. Alam natin kung gaano katalino ang mga taong ito, subalit palagi silang sinasabihan ng Panginoon, you are in error, you are in error, na ang ibig niya sabihin ay ang pangunawa nila sa mga kasulatan. At ang totoo sa bagay na yan, kung titingnan natin, ay one of the most intelligent people in this world are the Jewish people. Makikita natin ito sa kanilang mga inventions. Pero pagdating sa interpretation sa kasulatan o sa mga salita ng Diyos, yung talukbong ng kanilang kaisipan. And in comparison to that, when the believers believe in the Lord Jesus Christ, having the Holy Spirit in them, at sila ay magpasimulang nais maunawaan ang mga salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nandoon upang turuan sila. Maalala ko yung sinabi ng isang mangangaral, the Bible is the only book that when you read it, the author is there with you to teach it. At yan ay totoo sa mga totoong mananampalataya. Tandaan lang natin ang katotohanan na hindi tayo tuturuan ng banal na Espiritu kapag katamad tayong mag-aral, magbasa, at magsaliksik ng kanyang mga salita. Nais ko lang kayong babalaan, kayong mga estudyante ng TBTI, that you can be reading, you can be studying the Bible, pero kakaunting panahon ang naibibigay ninyo dahil meron kayong ibang pinagkakaabalahan.
So kung mas marami tayong panahon kaysa sa ibang bagay na iniuukol natin sa salita ng Diyos, ay sasabihin ko sa inyo na matatabunan pa rin yung mga itinuturo sa atin ng banal na Espiritu. They will shrink. They will be taken away by the enemy. Aalisin ito ng kaaway. Kaya minsan ay kahit matagal ng Kristiyano, nagbabasa naman ng Biblia, nag-aaral naman ng Biblia, pero pagkatapos niyang gawin ang mga ito, ay mas marami naman ang iniukol niya sa pag-iisip sa maraming bagay sa mundong ito. Paniwalaan natin ang katotohanan na ang pinili ng Panginoon na mga alagad ay yung mga ordinaryong tao, ipinapalagay na mangmang. Subalit nang dumating sa kanila ang banal na Espiritu, ay kahit ang mga Pariseo ay nagtaka sa mga kaalaman nito, because God can hide the truth to the intelligent and learned people, but He can reveal things to the little children. Sa mga payat ang kaisipan na nag-aasam na matutunang katotohanan. Isang bagay pa na ginagawa ng banal na Espiritu is to help the believers obey the commands of Christ. Paulit-ulit ko nang sinasabi ito na mas mataas ang mga batas ni Kristo. Subalit makakayanan ito ng mga mananampalataya dahil sa tulong ng banal na Espiritu sa kanila. Maalala niyo ba yung sinabi ng Panginoon sa John 14:15 hanggang 17 na sinabi niya sa mga alagad, "If you love me, obey my commandments." At dahil mga alagad ang sinasabihan niya nito ay malamang nagtataka sila na yung mga batas niya ay mas mataas sa batas ni Moises at ngayon ay umaasa ang Panginoon na masusunod nila ang mga ito. Subalit hindi po nagtatapos doon. Kasunod na sinabi ng Panginoon, "And I will go to the Father and will send the Helper to you." Sino po yung Helper? It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who enables us to know and obey the commands of Christ. So ang gagampanan lang natin diyan ay yung be willing to love the Lord. Incline our hearts to obey Him. At siyempre sa abilidad ng tao ay kakapusin tayo. Subalit, there is the Holy Spirit who will help us, enables us to do the will of God. Ang isa pa sa mga gagawin ng banal na Espiritu is to help us overcome our sinning. Ito po ay napakahalaga, mga kapatid. Sinabi po sa Romans chapter 6, "For sin shall no longer be your master because you are not under law but under grace." I-rephrase ko po yan at ganito po ang ibig niya sabihin. Hindi na kayo alipin ng kasalanan dahil kayo ay tutulungan ng banal na Espiritu. Tandaan natin na hindi ito yung panahon ng justification, kundi ng sanctification. Panahon na nabubuhay tayo bilang mga mananampalataya at sinasabi na hindi tayo magiging alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu na suma sa atin. Malalaman natin na tayo ay hindi pa nakakapasok sa New Covenant kapag kaalipin pa tayo ng kasalanan. Nais ko lang malaman ninyo na iba yung alipin sa nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi tayo alipin ng kasalanan. Sin shall no longer be your master. Alam mo na alipin ka ng kasalanan kapag wala kang kakayanan na tanggihan ang kasalanang ginagawa mo. Alam mo na alipin ka ng kasalanan kapag wala kang kapangyarihan para paglabanan ang kasalanan sa buhay mo. Sabi ko nga po, baka ang kulang niyan ay ang banal na Espiritu o kaya ay sadyang hindi ka nabibigatan sa iyong pagkakasala. At masasabi ko na unang-una dapat diyan ay yung tamang pananaw tungkol sa kasalanan sa New Covenant. Pag-uusapan po natin yan sa susunod na video. Nakikita ko na kailangang mabago ang ating pananaw sa kasalanan sa New Covenant. Otherwise, we will be indulging in sin again and again, and we can never overcome our sinning. Isa sa mga nais kong makita natin dito sa ating pinupunto ay tungkol sa ating ginagampanang Great Commission. Every believer must engage in the Great Commission. Alam natin ang Great Commission ay dalawang bagay. It is soul winning or evangelism and discipling the believers. Pero alam na natin ang katotohanan that we are unable to do this without the power of the Holy Spirit. Kaya kung titignan ninyo doon sa aklat ng Gawa, na every time na meron silang mga naaakay na mga tao, they win souls, ay sinasabi na through the grace of God. Through the grace of God. They use the true gospel to evangelize the people
But, mga kapatid, the power to convict the sinner and to open the minds of these people is the work of the Holy Spirit. Kaya yung mga unang mananampalataya ay hindi nila ginagawang monumento o kaya ay tropeo ang kanilang mga nadadala sa Panginoon. At pagkatapos ay ang discipleship. Hindi natin ito kaya without the help of the Holy Spirit. In discipleship, people must have to be gifted with the equipping gifts. Maalala niyo yung sabi ng Efeso 4:11 hanggang 13, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Una pong nais kong makita natin diyan sa Great Commission na yan, na ang goal nito is to form them in the likeness of Christ. Yan ang discipleship. At para magampanan natin ang bagay na yan, mahubog natin ang mga mananampalataya sa wangis ni Kristo ay kailangan silang turuan sa mga batas ni Kristo. Tingnan niyo kung paano ito nagkakaugnay ngayon, sapagkat yung mga batas ni Kristo ang maglalabas ng mga karakter, ng mga attitude, ng mga gawa at motibo sa isang mananampalataya. We are to teach them with the knowledge of Christ. Teach and lead them to the knowledge of Christ. Pero kung titingnan ninyo mga kapatid, it takes a gift to do this. Ulitin ko po, it takes a gift to do this. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Meaning, these are gifted with the equipping gift to do it. Tandaan natin ang isang katotohanan na ang mga Hudyo, yung mga religious leaders, they also have the disciples. They can make disciples. Yan po ang ibig kong sabihin na katulad din yan ng mga relihiyosong tao sa ating kapanahunan that they can also make disciples for themselves. But we are not to make disciples for ourselves. We are to make disciples for Christ. At para magampanan niya ng isang tao, he must have to be gifted with the gifts of the Holy Spirit to equip people and do it with the ways of God. Gawin natin sa paraan na iniuutos sa atin ng Diyos ang mga bagay na nais ng Diyos. So lahat ng mga ito, mga kapatid, ay imposible sa kakayanan ng tao. Kaya kung titignan ninyo ang mga lagad, ay mapapansin ninyo na kahit ang dami na nilang accomplishment dahil kinikilala nila na hindi nila ito ginawa o nagawa sa sarili nilang kakayanan, ay patuloy silang mapagpakumbaba. Ibinibigay nila ang kaluwalhatian sa Diyos, hindi nila tinatanggap ang papuri sa kanilang mga sarili dahil hindi nila ito nagawa sa pamamagitan ng kanilang galing. Yes, we have to understand, we have to learn how to do the things of God. At alam natin na tayo ay natuto ng tama kapag nauunawaan natin na sa kaharian ng Diyos ay wala tayong magagawa maliban sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa aking itinuro tungkol sa the grace of God, ay pinapakita ko doon na merong various forms of grace. Various means marami, iba-iba itong aspeto to be able for the believers to accomplish and to do the will of God. So balikan po ninyo yung mga yon. At doon ay makikita ninyo, ilagay ninyo sa inyong mga kaisipan na nagagampanan ito ng mga mananampalataya, na-accomplish ito ng mga mananampalataya only through the power of the Holy Spirit that is in them. So ano po ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Ang mahalagang gawin ng bawat mananampalataya ay sikapin niya na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu sa araw-araw. Gamitin natin ang sinasabi ng Gawa 5:32, Hebreo 1:9, para yung banal na Espiritu ay hindi lamang tayo patuloy na pinupuspos, kundi hindi pa ito nananahimik o umaalis dahil hindi natin siya na-o-offend. Isang bagay pa tungkol sa bagay na yan ay ang pagiging mapagpakumbaba lagi. Isa sa mga ayaw ng Diyos ay ang pagmamataas na akala natin ay nagagawa natin ang mga bagay-bagay sa ating sariling kakayanan. Ayaw ng Diyos na lumalabas sa atin ang karakter ng kaaway na akuistic. Inaako niya ang mga bagay sa kanyang sarili.
kilalanin natin ang banal na Espiritu o kaya ang Diyos na siyang nagpaganap sa atin sa mga bagay na nagagawa natin sa kaharian ng Diyos. At isang bagay pa ay ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Whether we have accomplished things or we failed on things, is that because I believe that that is the will of God. To be grateful in everything is a must. Kailangan tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay dahil ang totoo, nangyayari ang mga bagay-bagay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko lang po na kung nais ninyong malaman pa kung ano ang mga ginagawa ng Banal na Espiritu na tinutulungan tayo sa mga bagay-bagay, ay balikan ninyo yung mga tulong na ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sa ating pagwawakas ay ulitin ko lang yung pamagat ng video na ito. Understand that the new covenant is lived only through the power of the Holy Spirit. Magandang araw po. Sumagana nawa sa atin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating dakilang Ama.